Oo, DDS ako. Tinulungan kami ni PBBM Makalaya. Isa ako sa 17 na nakulong dahil pinaglalaban ko si Digong. Ang hindi ko alam, ni isa sa mga pinaglalaban namin bilang DDS, Maharlika, Rocky, Sara, wala man lang tumulong sa amin. Pero si BBM lang. Si PBBM lamang. Ganon dapat. Diba? Sa mga DDS. Yes. Diba 20 ang nakulong sa Qatar. Ang 3 doon, napalaya na dahil minor de edad. Pero minor de edad, pero ang lakas ng loob nyo. Tapos merong 5 babae at 12 lalaki daw. Tama ba? Oo. Ang naiwan. Ngayon, nagkaroon sila ng provisional liberty. Meron silang provisional liberty. Pero, they're still under investigation. Pinaglalaban nyo ang digong nyo. Habang ang Pangulong PBBM, hinahanapan ng rason kung paano kayo makalaya. Diba? Kapag pinanood natin yan, andito, papakita ko. Ang pinakaunang sumagi sa isip ni PBBM, alam nyo kung ano? Kumusta ang kalusugan nyo? Okay ba kayo? Hindi ba kayo nai-stress? Kumusta ang financial status nyo? Ganon pa rin yung isip ni PBBM. Samantalang kayo, ang rason nyo pa rin, kung hindi kasi ipinakulong sa ICC, hindi kami mag-celebrate, maggagawa-gawa ng ganong gathering. DDS nga kayo. Kahit wala si Digong sa ICC, you will still celebrate kasi magbe-birthday at magbe-birthday si Digong. Baka nga mas malala pa, di ba? Samantalang ang gobyerno na kinakalaban yung mga DDS kayo, ginagawa ng paraan. Sinendan pa kayo. 5 jail visits na yung nangyari. Hindi kayo pinapabayaan. Sobra, di ba? Sobrang bait ng gobyerno sa inyo. Tapos na yun, sisisihin nyo. Galit na galit kayo. Gigil na gigil. Nakakagigil naman kasi. Di ba nakaka-stress naman mga pinagsasabi nyo, pinaggagawa nyo. Tapos ngayon, pag kayo nakakompromiso, nananalangin kayo sa mga Diyos na hindi nga kayo naniniwala sa Diyos. Nakakagigil. Kapal ng mukha nyo. Para magbahagi ng mahalagang anunsyo. Secretary Cavda. Maraming salamat, Sec Dale. Upon directive of the President, since he learned about the arrests of the around 20 Filipinos, OFWs, in a resort in Doha, Qatar last March 27 gabi, around 10:30. He immediately directed the Department of Migrant Workers, of course, in partnership under the same one country team with the DFA and our embassy in Doha, to provide. Ang laking abalang ginawa nyo. Nakakagigil kayo. Tapos may pa-0-0 remittance pa kayo, di ba? Si Maharlika kasi. Babaitan pa talaga eh. Nakakagigil. Alam mo, sa mga DDS, ito aaminin ko, sabihin ko sa inyo, we are not against you personally. It's like your principal. At kung sino yung mga principal nyo, na mga pinapaniwalaan nyo, mga pinuno nyo, nakakapikon. Nakakagigil. Ayoko nang maging DDS. Never did I. Legal and welfare assistance to the 20 who were arrested. More specifically, first and foremost, ang tanong ng Presidente, kamusta na sila? Their welfare, the people who were arrested. More specifically, first and foremost, ang tanong ng Presidente, kamusta na sila? Their welfare, their well-being. Nakakaiyak. Kaya't nagkaroon. Nakakaiyak lang kasi ganyan pa rin yung approach ng Presidente. Kumusta na kayo? Knowing the fact na kinakalaban nyo siya, girls and boys. Kung ako president kung ako lang naging president, tuturuan ko kayo ng leksyon talaga. Kaso hindi. At hindi ko din naman talagang gagawin. In the future, I will still help you. For you to learn. Learn from yourself. Learn from the mistake you just did. You know? Kakagigil kayo. Tapos mga mura ni Maharlika. Diba?
Grabe yung mga sinasabi-sabi ni Maharlika. Sorry, malulubat na kasi ako. Nakakagigil. Kung kayo kung kayo lang naman, kung sakali mga pro-government yung nakulong dyan, tatawan-tawanan nyo, but that will never happen. Because ang lahat ng mga sumusuporta sa gobyerno ay nag-iisip. At hindi tyrant, at hindi yung bida-bida, at hindi yung parang kanila lahat. Guys, sa inyo ba yung Qatar? Kayo nag-iisip, ang kapal ng mukha nyo. Diba panindigan nyo kaya yan, no? Hindi na kami tatanggap ng tulong ni BBM, gawa ng kasalanan niya naman, dito na lang kami titira. But you are still thinking about your family, diba? The government, the administration is pro-family. Tinuturing kayong pamilya. Kayo, laban kayo ng laban. Laban na laban, B. Kapal ng pagmumukha nyo. Lumuhod kayo kay Maharlika, humingi kayo ng tulong. Kung ako yung kapamilya nyo, maano, sige, sambahin mo pa yan. Anong nangyari sa inyo? Kami pinabayaan nyo dahil nag-zero remittance kayo, nakulong pa kayo. Tapos ngayon, sa amin kayo hihingi? Kung ako yung relative, talagang. Pero si PBBM, imbes na ngakan kayo, dakdakan kayo, iniisip niya pa, how are you? How are you feeling? Kumusta yung mental health nyo, yung welfare nyo? Hindi ba kayo dyan inaalipusta na ang kakapal ng mukha nyo? Diba? Kakagigil kayo. Kapal ng mukha nyo. Tayo ng welfare visits with our one country team under Ambassador Melicor. We had our labor attaché. His name is Attorney Ed Ferrer. Along with our retained Qatari legal counsel, conduct visits in the detention centers, in the jails, where the 20 were held. There were 12 males. There are 12 males and 5 females and 3 minors. And of course, we know na unang naka-separate detent, immediate release. That the authorities 4 a.m. Doha, and since they provide the necessary legal assistance, legal counsel who will provide the necessary legal assistance to the 17 were still under investigation. No charges have been filed. In fact, the president, when he gave us instructions to secure immediate release, was pointing out the matter on whether or not charges had indeed been filed. And so our legal counsel in Qatar had put forward this point. Ang nakakabad trip ipaglalaban kayo ng government sa mga mali nyong ginawa. Wala kayong permit, unauthorized. Unauthorized mga rally-rally nyong kaimihan nyo kasi. Kung nagdasal-dasal nang kayo, eat with your family members, tapos nanood-nood kayo ng mga extrajudicial killings ni Duterte habang nagsisitawanan kayo, at least hindi kayo nakulong. Diba? Ganon. Yun talaga yung mga gagawin ng dapat ng mga DDS. Kapal ng mukha nyo. Observe. Kapag nasa host country kayo, observe kung ano yung mga bawal sa kanila. Wag nyong gawing Pilipinas yan na dito kahit tumambling speed ka sa highway. Ano ka lang. Siyempre, kukulong ka pa rin dun. Mga DDS talaga, di nag-iisip. Alam nga naman. Happy-happy lang tayo. Hindi pwede, B. Pero mga ginagawa nyong rally-rally kasi, kung nagagawa nyo yan dito sa Pilipinas, you cannot do that. Kung saan nyo gusto. Kahit nga sa impyerno, baka krompalin kayo niya dun. Diba? Sama-sama kayo.